Good day sa inyong lahat mga tropang gala. Start na ulit tayo ng Philippine Loop natin. So nagpahinga tayo, mga 3 weeks din yun. So this is riding day 4 ng Philippine Loop natin. So ito, Visayas Mindanao na ang pupuntahan natin. So counterclockwise tayo. Unahin natin yung Mindoro. So may tutuloyan tayo dun sa Mindoro, sa Calapan City. Kina paring Mark Nissan Mataya. Shoutout sa'yo. Tsaka kay tatay Jim Mataya or Jaime Mataya Senior. So shoutout sa inyo at saka sa buong pamilya nyo. Yan, papunta na ako dyan. So yan, update ko na lang kayo maya maya. Biyahe muna tayo. So Batangas po ito magiging first checkpoint natin. Right, so see you there. Ang pagharap sa isang hamon ay hindi sukatan ng tunay na lakas. Ito ay nasusukat sa iyong determinasyon na magpatuloy kahit wala ka na ibubuga. Ang sarap sa pakiramdam na natapos mo ang isang bagay na hindi ka nagdalawang isip gawin. Samahan niyo ako. Let's conquer the Philippines! Woo! Bakal pag. So, nasa Roro na tayo. Calapan na lang tayo pupunta. Wala na raw pa Puerto Galera. Yung Puerto Galera 1-2 ang pamasahe. Tapos eto 1,298 yata, ganun or 1. Pero 1,3 na yung binayaran ko. 100 pesos lang naman yung differential bago kasi mapunta ng ng Calapan, babiyahe ka rin from Puerto Galera. Pero yun nga, madadaanan mo yung Tamaraw Falls, tapos pwede kang pumunta ng Ponderosa. Pero na rin tanghali na, sakto, 11:56, 12 noon, magta 12 noon na. So yan, dito na lang tayo. Bumili na lang akong McDo. Itsura parang inipit na. Napit-pit. Crispy chicken sandwich. Itsura tanya. Parang inipit. Okay na to. Tapos may pagkain. Ayos. So update ulit tayo pagka nandun na tayo sa sa Calapan.
Tapos malapit lang dun yung tutuluyan natin eh. Yan lang kayo. A few moments later. Yan, nasa Port of Calapan na tayo. Ito, paglabas na ito, ayun, may hotel pala rito eh. Pero hindi, doon tayo kina Nissan tutuloy. Ito, salong na raw to eh. Yeah, mga tropang gala. Welcome to Calapan. So, Calapan City to. Ito yung bahay ni Nissan. Yan. Dito ako nakapark. Hindi ko pa rin alam kung paano ko i-organize yung yung gamit ko. So, pero naayos ko naman na. Naayos ko na siya. Kanina kasi medyo mabigat sa likod. So, nagwi-wiggle siya ng konti. Ngayon, hopefully okay na. Minanage ko na yung mga gamit ko. Tapos, yan. Kaya ako nalaglagan ng bag dati. Ito yun, yung hindi ko kinabit. So, yan yung strap. Nasa ilalim yan ng upuan. Tapos, meron yung strap dun sa ikakapit mo dun sa bag. Para hindi siya matanggal. So, ang ginawa ko, pinatong ko lang yung bag dito. Nangyari, nahulog, hindi ko naramdaman. So yan, para makita nyo, ganyan siya. Dito siya sa ilalim. Dapat pala yung nabaan ko. Na-twist pala to. Ayusin ko na lang. Yan, so dito ako mag-i-stay for the night. Hindi ko pa sure kung mag-i-stay ako dito hanggang bukas. Tapos mamamasyal-masyal siguro tayo ng konti. Rest day ko naman today, tapos bukas din, tapos naka PL ako ng 2 araw. So hopefully kasya yon hanggang umabot tayo ng Boracay. So sana makapasyal tayo ng Boracay. So yan, sa ngayon papahinga muna ako dito. Sige, update ko na lang kayo mamaya. The next morning. Mga tropang gala, si Pepay. Shoutout sa iyo. So, paalis na tayo ng Calapan. So, shoutout kay Ate Aina. So, maraming salamat sa pagtanggap dito sa Muntinyon Tahanan. Tapos paring Nissan, Mataya, ito, paalis na ako. Thank you, salamat. Okay, salamat. Laki ng truck. Against the light. Pero okay lang yan kung hindi nyo ako nakikita. So mga nangyari nga pala agabi, so pahinga tayo. Tapos syumat kaming konti ni Tatay Jim tsaka ni Aina. Tapos yun, natulog kami mga past 10 na gano'n. Tapos maaga silang umalis may pasok pa kasi sa trabaho. So ako diniretso ko lang yung tulog ko. Sarap ng tulog. Tapos yun, kumain tayo ng breakfast kanina. So again, maraming salamat sa pagtanggap nyo sa akin, Tatay Jim, Aina, paring Nissan, Mataya. So, saktong 8:30 tayo umalis doon sa kanila. Didiretso na tayo ng Rojas Port. Tapos tatawid tayo pa Katiklan. Tapos sa Katiklan, nahanap tayo ng pwedeng tuluyan. Tapos ang magandang balita, kwento sa akin ni Aina, pwede naman daw pumasok ng Boracay na parang nag-walk-in ka lang. So, sasakay ka lang ng bangka papunta sa Boracay. So, habang naka-check-in tayo sa Katiklan, kasi doon natin iiwan yung motor. Tapos bukas ng umaga, pupunta tayo ng Boracay. Tapos hanggang mga
siguro pahapon. Tapos babalik tayo ng Katiklan dun sa pinag-check-inan natin, tapos diretso tayo ng Iloilo. Hindi tayo mag-i-stay na matagal sa island ng Panay. Kasi yung panahon ngayon, meron silang problema sa kuryente. Madalas nagkakaroon ng brownout, bigla-bigla. Hindi tayo pwede magstay doon para magtrabaho. Kailangan makatawid tayo ng Bacolod. Tapos doon sa Bacolod, doon na tayo maghanap na matutuluyan.